Ikaw ba ay may isang negosyo? Ikaw ba ay may sari-sari store, merong kainan, o ano man yung meron kayong negosyo sa loob ng inyong bahay, o ano man ang negosyo na meron kayo? Gusto nyo ba na dumami ang inyong customer? Gusto nyo ba na marami ang inyong binta sa araw-araw? Yes po, ito ang lagi kong ginagawa, or ito ang ginagawa ko sa aking tindahan o sa maliit na negosyo ko para dumami ang aking customer na talagang binabalik-balikan ako. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo, and sa araw na ito ay isa na namang video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang ma-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mang-try. Sa lahat po ng mga nag-comment po dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp, in-imo up upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano padamihin ang ating customer, paano na tayo yung binabalik-balikan, paano na kahit pa meron tayong kaharap ng mga tindahan, meron tayong katabi ng mga tindahan, paano para sa atin sila bumabalik o mas marami ang ating customer kaysa sa kanila. So ganito po ang inyong gagawin. Ito ay para lamang sa mga positive ha. Sa mga naniniwala sa mga ganito na pamahiin, ito ay para lamang sa inyo. Pero kung hindi ka naniniwala, huwag mo na itong gawin, dahil para lamang ito sa totoo naniniwala. So ganito po ang inyong gagawin. Ang gagawin po ninyo is kapag kayo ay pumunta ng palengke. Kapag kayo ay pumunta ng palengke na meron kayong nakitang basura. Yes po, basura po na tinapon. Basura sa mga tindahan ng palengke na alam ninyo na maraming benta or alam ninyo na maraming bumibili. Kumuha ka ng isang basura doon sa kanilang basurahan. Kahit na yung cellophane. Cellophane lamang ang inyong kunin. Yung mga basura nila, basta any kind na basura, wag lang yung mabubulok. Mas maganda na cellophane or mga paper bag. Basta ito ay tinapon na sa basurahan. Yun ang kunin mo, basura na nanggaling sa isang tindahan doon sa palengke na maraming customer. Doon ka kumuha, and ayun po, kunin nyo yung basura na yon at ilagay sa loob ng inyong tindahan. Dalhin nyo po, ilagay sa loob ng inyong tindahan or ano man yung negosyo niyo, ilagay nyo po doon. Isabit po ninyo or itago ninyo doon sa loob. Dahil kung gaano karami ang customer na kinuna ninyo ng basura doon sa may palengke, sa may tindahan na yon, ganyan din kadami ang customer mo sa negosyo mo, sa tindahan mo. Yun po, napakaganda kahit na maliit yung tindahan mo. Basta meron kang ganong klaseng pamahiin, pwede mo or dadami ang customer mo. And isa pa yung kung magtatanong ka, yun ba ay gagawin namin sa pag-open ng inyong tindahan? Hindi po. Pwedeng sa pag-open ng inyong tindahan or kahit na ilang buwan na or ilang taon na nagbukas ang inyong tindahan o nag-umpisa ang inyong tindahan. Basta kumuha kayo ng ganun klaseng basura sa palengke at ilagay ninyo. Wala po ito sa bagong bukas o sa nabuksan na. Yun po ang inyong gagawin. Napakadali lamang nun. Huwag ka lang mahiya na pumulot ng basura doon sa basurahan sa palengke upang dumami ang inyong customer. Maniwala kayo, sobrang napakalakas ng abisa nito. So ayun po, wala din po sa araw and sa oras sa pagkuha at sa paglagay ito. Kahit anong araw at oras, pwede mo itong ilagay at pwede kang kumuha sa palengke. Isang bisis ka lamang kumuha doon ng basura sa palengke at ilagay mo sa loob ng inyong tindahan. So ayun po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.